estilo daw ni Digong, mga bossing, ay kung pag-uusapan at makikita ho ng mga kritiko ay yung press con. Iba ho yung estilo ng press con. No formalities. Free-flowing yung discussion. Walang script na sinusunod. Everything extemporaneous. Everything, sinasabi ho natin since extemporaneous, everything is, kumbaga, kaya hindi po pwede yung mga ambush interview na yan. Kasi paunlakan ka, magkikipag-engage sa iyo itong si President Digong. And I just do hope na, ewan ko, mananatili to. Dahil siguro, baka pagpasok niya sa Malacanang, may mga protocol, baka may mga protocol secretary siya dyan na in charge. I don't know. It's too early to say. Kasi maraming ho kasi nagbibigay ng kanilang mga kritiko, mga kanilang napapansin sa estilo ho ng sinasabing press con. Bihira namang iba dyan. Although yung iba nagsasabi na okay lang kasi simple lang eh. Simple lang yung press con. Walang formalities, wala masyadong mga kung ano-anong mga sabihin ho natin bago ka magtanong kailangan ikaw next. Okay, you introducing, okay ho rin yun. Pero dito ho kasi free flowing siguro kasi hindi pa naman talaga official na nabibigyan na nag-uumpisa si President Digong, ano? So once tingnan lang ho natin kung magbabago. Tsaka maganda ho rito, unscripted ho yung mga tanong. Kaya unscripted din yung mga sagot kasamang bulyaw doon. Kaya pag ikay balat sibuyas na mamamahayag na nandoon nagko-cover kay Digong, ewan ko kung matitinag kayo sa estilo ng pagsasagot. Pag ang komunikasyon ho sa media talaga, may pinagbabasihan ho yung tono ng boses mo, at saka yung diin ng boses mo, at yung makikita sa pag-aasta ng iyong, facial expression, body language, mga gesture, kuminsan, yung snapping ng mga ganun na dating, hindi ba? Na kuminsan ang dating ay parang may pagka-pelosopo, pag hindi pelosopo, may pagka-suplado, at medyo may pagka-cynical. Naintindihan ba? Kuminsan may pagka-angas din na dating. So, itong mga bagay na to, basihan ho to sa sinasabing communication. Kung talagang titingnan ho natin, analyzing the president, the incoming president, President-elect Digong, ako ho kasi, kaya nagagawa ko to do the analysis kasi may basihan ho tayo. Look at this. If I were to analyze the situation doon ho sa Davao, the press con, pagbabasihan ho natin yung comparative analysis doon sa mga ginagawa ng mga iba na talagang sumusunod sa mga protocol at saka may sistema ho na hindi labo-labo mag-uunahan kasi ang question is asked by the basis na, hence, parang sa eskwela, sir, okay, next, okay ho yun, di ba? So, may basihan. So, pagbabasihan ako, kumpara ho natin yung pagkakaiba noon. So, magaganda ba? Who can say kung maganda o hindi? Kasi hindi pa natin talaga nakikita, hindi pa nabababad yung estilo. Kaya lang, may nagsasabing iba, nagumpisa. Dapa agad. Kasi walang kontrol. Anong kontrol? So, pagtatanong, anong nakita niyo sa tanong? Yung sa journalist at saka sa media. Kaya nga, well, si Digong kasi, he says exactly what he wants to say. At maraming nasaktan na sa media. At iyan ngayon, sa umpisa pa lang, first press con, issue agad yung media killing na parang hinihikayat na ang mga media daw ay parang okay lang na patayin. I don't think that's exactly what Digong is saying. He's just simply stating the fact doon sa kanyang, siguro yung kanyang pagbasihan o pinagbasihan at ang kanyang sinabi and during the unguarded moments. Kasi itong mga tanong na to are questions that are unscripted, extemporaneously asked. Kaya extemporaneous din yung sinasabing sagot. Nakuha niyo ho ba? Hindi pinaghandaan. Kaya there are gonna be a lot of unguarded moments. So maraming mga puwang dyan na hindi mo inaasahan dahil hindi ka nakahanda kung kaya't kuminsan ikaw, sa pananaw ng mga eksperto, sasablay.